Dumagundong ang tunog ng rumaragasang itim na kotse sa basang kalsada ng Maynila. Kasabay nito, isang malakas na paghampas ng maruming tubig baha ang sumalubong sa matandang lalaking nakaupo sa gilid ng waiting shed. Napatigil sa paghinga si Lia Santos. Mula sa kinatatayuan niya sa kabilang kalsada, kitang-kita niya ang pagbasa ng putik sa manipis na damit at sa kahon ng mga gamit ni Mang Ernesto, ang matandang taga-sulsi ng mga sirang payong. Dahan-dahang bumukas ang bintana ng magarang sasakyan. Iniluwa nito ang pamilyar na mukha ng kanyang pinsan na si Bianca Alonso. Nakataas ang kilay nito at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi na pinatingkad ng mamahaling kolorete. Hindi ka ba marunong tumabi, matanda? Ang boses ni Bianca ay kasing lamig ng bumubuhos na ulan. Basura ka na nga. Nagkakalat ka pa. Tingnan mo, nadumihan tuloy ang kalsada. Hindi kumibo si Mang Ernesto. Napayuko lang ito. Nanginginig na pinulot ang isang karayom na tumalsik mula sa kanyang kahon. Naramdaman ni Lia ang pag-init ng kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang matanda. Ngunit ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Sino ba naman siya para harapin ang isang Alonso? Muling umandar ang makina ng kotse. Bago ito tuluyang umalis, sinadya pa ni Bianca na muling dumaan sa isa pang lubak at muling tinilamsikan ng putik si Mang Ernesto. Habang pinapanood ni Lia ang papalayong sasakyan, bumalik sa isip niya ang nangyari kanina lang. Ang amoy ng gamot sa isang maliit na botika. Ang pag-ubo ng kanyang inang si Aling Maricel na tila pinupunit ang dibdib nito. Ang mga baryang mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. "Miss, kulang po ito," sabi ng babae sa likod ng counter. Ang boses ay walang emosyon. Isang banig lang ng gamot ang mabibili nito. "Sige po, yun na lang po muna." Halos pabulong na sagot ni Lia habang nararamdaman ang tingin ng mga ibang nakapila. Ang kahihiyan ay parang espadang tumusok sa kanyang puso. Isang banig lang, 10 lang na tableta. Paano ito magkakasya sa isang linggo? Ngayon, sa gitna ng daan, habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila na doble. Nakita niya ang sarili niya at ang kanyang ina sa katauhan ni Mang Ernesto. Mahina, inaapi, at tila hindi nakikita ng mundo. Nang wala nang masyadong taong nakatingin, mabilis na tumawid si Lia. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi nang lumuhod siya sa harap ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang nag-iisang malinis na panyo mula sa bulsa, ang panyong may borda pa ng kanyang ina, at pinunasan ng bawat isang gamit sa loob ng kahon. Ang mga sinulid, ang mga tela, ang maliliit na gunting. Pagkatapos, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na supot na papel. Sa loob nito ay ang kalahati ng tinapay na dapat sana ay hapunan niya. Inabot niya ito kay Mang Ernesto. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nito ay malabo, tila may ulap na humaharang sa kanyang alaala. Ngunit nang makita nito ang tinapay, may bahagyang kislap na lumitaw. "Salamat, Ineng." Garalgal ang boses nito. Tumangulang si Lia. Aalis na sana siya, pabalik sa realidad ng kanyang buhay, sa kanilang masikip na kwarto sa tenement, sa sakit ng kanyang ina, sa kumakalam niyang sikmura. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang marahan, ngunit mahigpit na paghawak ng matanda sa kanyang braso. Napalingon siya. Nakatitig sa kanya si Mang Ernesto at sa isang saglit, ang mga mata nito ay tila luminaw. "Salamat," bulong nito ulit. At pagkatapos ay may sinabi itong isang bagay na nagpakunot sa noo ni Lia, mga salitang tila galing sa ibang mundo. "May ipinapagawa silang napakaraming bahay para sa'yo." Ang mga araw na sumunod ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang balita tungkol sa pagpapaalis sa kanilang tinitirhan ay mabilis na kumalat sa buong tenement, na parang apoy na tinulungan ng hangin. Sa bawat sulok, may mga nagbubulungan.
Ang mga mukha ng kapitbahay ni Leah ay nababalot ng pangamba. Saan sila pupulutin? Paano nila sisimulang muli? Ang mga tanong na yon ay umuulit din sa isip ni Leah. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Ngunit mas mabigat pa sa pangambang mawalan sila ng tirahan ay ang misteryong bumabalot sa kanyang ina. Mula ng araw na yon, tila lalong humina si Aling Maricel. Madalas itong tulala, nakatingin sa malayo. At sa tuwing maririnig niya ang pangalang Reyes Corporation sa usapan ng mga kapitbahay, nakikita ni Leah ang panginginig sa mga kamay nito. Isang hapon, habang nag-aalaga siya sa kanyang ina, sinubukan niyang magtanong, "Nay, may problema po ba? Kilala niyo po ba ang kumpanyang iyon?" Malambing niyang tanong. Umiling lang si Aling Maricel, ngunit hindi nito matago ang takot sa kanyang mga mata. "Wala anak, huwag mo nang isipin iyon. Mga mayayaman sila, malayo sa mundo natin." Ngunit alam ni Leah na may itinatago ang kanyang ina. Isang lihim na malalim at masakit. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanging nagbibigay ng kaunting gaans sa puso ni Leah ay ang kanyang mga pagbisita kay Mang Ernesto. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang klase at bago umuwi, dumadaan siya sa waiting shed. Dinadalhan niya ito ng kahit anong pagkain na kaya niyang itabi. Isang pirasong tinapay, isang saging o mainit na lugaw. Nauupo siya sa tabi nito at sa loob ng ilang minuto, pareho silang tahimik. Doon, sa gitna ng ingay ng Maynila, nakakahanap siya ng kapayapaan. Nagsimula na ring magkwento si Mang Ernesto. Ang mga kwento nito ay pira-piraso, magugulo, tungkol sa mga gusaling mataas, sa mga bakal na kailangang maging matibay. Mahalaga ang pundasyon. "Ineng," sabi nito isang araw, habang gumuguhit ng mga kung ano-anong linya sa lupa, gamit ang isang patpat. "Kapag mahina ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang bahay, babagsak at babagsak din." May isa pang araw na tila balisang-balisa ito. "Nawawala ang mga plano ko," bulong nito, habang kinakalkal ang kanyang kahon. "Naroon lahat ng sukat, naroon lahat ng detalye, hindi ko sila mahanap." Naaawa si Leah sa matanda, ngunit may kakaiba sa mga sinasabi nito na tumatatak sa kanyang isipan. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Leah, dahan-dahang bumangon si Aling Maricel. Maingat ang bawat galaw niya upang hindi makalikha ng ingay. Mula sa ilalim ng kanilang lumang papag, kinuha niya ang isang maliit na kahong gawa sa lata na kinakalawang na sa katagalan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, may ilang luma at kupas na litrato, isang rosaryo, at isang piraso ng dyaryo na maingat na nakatupi at naninilaw na. Dahan-dahan niyang binuklat ang dyaryo. Ang headline ay malinaw pa rin, kahit luma na. "Eskandalo sa Mercy Medical. Isiniwalat ng isang nurse." At sa ilalim nito, isang mas maliit na pamagat. "Pagkakasangkot ng Reyes Corporation, pinabulaanan." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aling Maricel, tumama mismo sa lumang papel, at dahan-dahang kumalat sa pangalan ng kumpanyang unti-unting sisira sa kanilang buhay sa pangalawang pagkakataon. "Gawin mo ang lahat, Bianca. Lahat." Ang boses ni Ricardo Alonso sa kabilang linya ng cellphone ay halos isang sigaw, puno ng desperasyon. "Ilang buwan na tayong naghihintay sa kontratang ito. Ang Reyes Corporation ang huling pag-asa natin. Kapag hindi natin ito nakuha, tapos na tayo. Naririnig mo ba ako? Tapos na ang pamilya Alonzo." Napahigpit ang hawak ni Bianca sa manibela ng kanyang kotse. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang dagang kumakagat sa kanyang dibdib. Ang pressure, ang kahihiyan kung sakaling mabigo sila. Hindi niya kaya, hindi niya papayagan. "Yes, Dad, I know." Malamig niyang sagot, bago ibaba ang tawag. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga.
Ngunit ang galit at pagkabalisa ay nangangailangan ng mapagbubuntunan. At sa pagkakataong yon, habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa pamilyar na kalsada, nakita niya ang perpektong target, si Mang Ernesto. Ang matandang basura na palaging nasa waiting shed, bigla niyang ikinabig ang manibela at ipinarada ang kotse sa gilid ng daan. Padabog siyang bumaba. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay umalingaw-ngaw sa semento. Dala niya ang isang aura ng kapangyarihan at galit na nagpatigil sa ilang mga dumaraan. Nakatungo si Mang Ernesto, abala sa pagsusulsi ng isang punit na payong. Hindi nito namalayan ang papalapit na panganib. "Hoy matanda!" sigaw ni Bianca. Nag-angat ng tingin si Mang Ernesto, naguguluhan. "Hindi ka pa ba nagsasawa sa pamamalimos dito?" Patuloy ni Bianca. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Araw-araw, nandito ka. Isang malaking dumi sa magandang kalsadang ito. Isa kang kahihiyan." Hindi pa nasiyahan. Lumapit siya at sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang kahon ng mga gamit ng matanda. Kumalat sa sahig ang lahat ng laman nito. Ang mga karayom, mga sinulid, mga kapirasong tela. Tumama ang tunog ng lata sa semento. Isang ingay na pumunit sa katahimikan ng hapon. Napasinghap ang mga taong nakakita. May mga nagbulungan, ngunit walang nangahas na umawat. Napatitig lang si Mang Ernesto sa mga nagkalat niyang gamit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Mula sa kabilang kalsada, nakita lahat ni Lia ang nangyari. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang takot ay biglang napalitan ng tapang. Mabilis siyang tumawid. Hindi alintana ang mga rumaragasang sasakyan. "Bianca, tama na," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Napalingon si Bianca at lalo lang lumaki ang nangisi sa kanyang labi nang makita ang pinsan. "Oh, look who's here!" Ang tagapagtanggol ng mga basura. Dumukot si Bianca sa kanyang pitaka at kumuha ng isang gusot na 100 piso. Inihagis niya ito sa paanan ni Mang Ernesto. "Ayan, para hindi ka na magutom. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo." Ngunit bago pa man mapulot ng matanda ang pera, mabilis itong dinampot ni Lia. Hinarap niya si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. "Hindi nabibili ng pera mo ang dignidad niya, Bianca," mariin niyang sabi. Itinapat niya ang pera sa harap ng mukha ng kanyang pinsan. "Heto ang basura mo. Isaksak mo sa baga mo." Natigilan si Bianca. Hindi niya inaasahan ang ganitong katapangan mula kay Lia. Sa isang saglit, nakita niya ang galit sa mga mata ng buong mundo na nakatingin sa kanya. Padabog niyang hinablot ang pera mula sa kamay ni Lia. "Bahala kayo sa buhay niyo. Magsama kayong mga pulubi," sigaw niya bago nagmamadaling bumalik sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Nang makaalis si Bianca, huminga ng malalim si Lia. Lumuhod siya at tinulungan si Mang Ernesto na pulutin ang bawat isang piraso ng kanyang mga gamit. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ngunit nang matapos sila at nang muli siyang mag-angat ng tingin, nakita ni Lia ang isang bagay na kakaiba. Ang mga mata ni Mang Ernesto, na palaging malabo at tila wala sa sarili, ay biglang naging napakalinaw. Tumingin ito sa kanya na may halong pagtataka, pasasalamat, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Lia. Isang kislap ng pagkilala. Kinabukasan, maagang gumising si Lia. Nagluto siya ng mainit na lugaw at inilagay sa isang maliit na lalagyan. Kahit nakapos sila, gusto niyang bigyan ng almusal si Mang Ernesto. Ngunit pagdating niya sa waiting shed, wala ito. Ang karaniwang pwesto nito ay bakante. Tanging ang ingay lang ng mga sasakyan ang kanyang naririnig. Naghintay siya. Lumipas ang 10 minuto, 20, 30. Wala pa rin si Mang Ernesto. Nagsimula na siyang kabahan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Umaasang makikita niya ito sa malapit. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang maliit at malinis na piraso ng itim na tela. Isang kapirasong tela
na ginagamit sa pagsusulsi ng payong na maingat na nakatupi sa ibabaw ng upuang laging inuupuan ng matanda. Bigla, isang matinding lungkot at kaba ang bumalot sa puso ni Lia. Nasaan na si Mang Ernesto? Ang unang nagmulat kay Ernesto Reyes ay hindi ang liwanag na tumatagos sa bintana, kundi ang amoy. Amoy ng antiseptic, amoy ng malinis na kumot, amoy ng katahimikan. Ibang-iba sa amoy ng usok, putik at gutom na matagal niyang nakasama. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame, malambot ang kanyang hinihigaan. May kung anong nakatusok sa kanyang braso, konektado sa isang bote ng suwero. Sinubukan niyang bumangon. May kirot siyang naramdaman sa kanyang ulo, ngunit hindi iyon ang pumigil sa kanya. Ang pumigil sa kanya ay ang biglaang pagbuhos ng mga alaala. Hindi na pira-piraso, buo na. Naalala niya ang kanyang pangalan. Ernesto Reyes, CEO ng Reyes Corporation. Naalala niya ang kanyang mga gusali, ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kasabay ng mga alaalang yon ay ang mga alaala ng isang ibang buhay. Ang dagundong ng makina ng kotse, isang malakas na paghampas ng maruming tubig, isang mukha ng babae, bata pa, galit na galit. Basura ka na nga, nagkakalat ka pa. Ang sakit ng pagkakasipa sa kanyang kahon, ang tunog ng mga gamit niyang kumalat sa semento, at pagkatapos, isang ibang alaala, ang init ng kapirasong tinapay sa nanginginig niyang kamay, ang lambot ng isang panyo na nagpupunas sa kanyang mga gamit, at higit sa lahat, isang pares ng mga matang malungkot, ngunit puno ng awa. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang dalawang pagkatao, ang makapangyarihang CEO at ang kahabag-habag na pulubi, ay nag-uumpugan sa loob ng kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin sa banyo ng kwarto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Pamilyar ang mukha, ngunit hindi ang bigat sa mga mata nito. Nakita niya ang ilang bagong guhit ng pagod at pagtitiis na wala roon dati. Sino si Ernesto Reyes ngayon? Ang lalaking nagtatayo ng mga naglalakihang gusali? O ang lalaking nakaranas ituring na parang basura? Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si David. "Sir, mabuti po at gising na kayo," sabi ni David. Hindi maitago ang saya at ginhawa sa kanyang boses. "Ilang buwan din po kayong—" "David," putol ni Ernesto. Ang boses niya ay mahina pa, ngunit naroon na ang dating awtoridad. "Dalhin mo sa akin ang lahat ng dokumento tungkol sa Port Manila Prime Development Project." Natigilan si David, ngunit mabilis na tumango. "Masusunod po, sir." Makalipas ang ilang minuto, nasa harap na ni Ernesto ang makapal na folder. Binuklat niya ito. Mga plano, mga numero, mga kontrata, at isang mapa. Ang mapa ng lugar kung saan itatayo ang proyekto. Napatigil siya. Tinitigan niyang mabuti ang mapa. Ang pangalan ng mga kalye, ang itsura ng komunidad. Ito ang lugar kung saan siya napadpad. Ito ang lugar kung saan nakatira ang dalagang may malungkot na mga mata. Isinara niya ang folder. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "David," muli niyang tawag. "Sir?" "I-postpone ang lahat ng usapan sa mga Alonso. Ayokong makarinig ng kahit ano mula sa kanila hanggang sasabihin ko." Nagulat si David. "Pero sir, sila na po ang—" "Gawin mo ang sinabi ko," maring sabi ni Ernesto. Tumingin siya ng diretso kay David. "At gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Bawat utang, bawat sikreto, bawat kahinaan. Naiintindihan mo?" Opo, sir." Mautal-utal na sagot ni David, bahagyang natakot sa biglang pagbabago ng kanyang amo. Akmang aalis na si David nang muling magsalita si Ernesto. Ngayon ay mas mahina na ang boses. "David, isa pa pala." "Ano po iyon, sir?"
Nag-alinlangan sandali si Ernesto. Hanapin mo para sa akin ang isang dalaga. Nakatira siya sa lugar na yon. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero palagi siyang nasa waiting shed, ang dalagang may panyo. Mabilis na lumabas si David upang tuparin ang mga utos. Makalipas lang ang kalahating oras, bumalik ito, may dalang isang piraso ng impormasyon. "Sir," sabi ni David, "may nahanap po kaming record." Ang ama ni Bianca Alonso, si Ricardo, may malaking pagkakautang at desperado na. Sa kontratang ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ernesto Reyes. "Magaling," bulong niya. "Magaling. Lia, bilisan mo. Malapit nang magsimula ang event." Ang sigaw ng supervisor sa five-star hotel na pinagtatrabahuhan ni Lia ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang inaayos ang mga baso sa daladalang tray. 2 linggo na siyang part-time waitress dito. Isang malaking sakripisyo ang pumasok pagkatapos ng klase at magtrabaho hanggang hating gabi, ngunit kailangan niya. Ang bayad sa gamot ni Aling Maricel ay hindi naghihintay, at bawat pisong kinikita niya ay dugot pawis ang katumbas. Ang hotel ay parang isang ibang mundo. Ang sahig ay napakakintab na halos masalamin mo ang iyong sarili. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa 6 na buwang upa nila sa tenement. Ang event ngayong gabi ay para sa Reyes Corporation, paalala ng supervisor. Nandito ang lahat ng bigating pangalan sa business world. Huwag kayong gagawa ng kahit anong pagkakamali. Tumangulang si Lia habang nararamdaman ang panlalamig ng kanyang tiyan. Reyes Corporation. Ang pangalang iyon na tila isang aninong sumusunod sa kanya kahit saan. Nagmamadali siyang lumabas ng pantry, bitbit ang tray ng mga inumin. Habang naglalakad siya sa malawak na hallway, napatigil siya. Paparating mula sa kabilang direksyon ang isang pamilyar na figura, si Bianca Alonso. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang bestida at ang kanyang buhok ay nakaayos na, tila galing sa isang mamahaling salon. Sa tabi niya ay isang lalaking nasa edad 50 na mayabang ding tulad niya ang tindig. Ang kanyang ama, si Ricardo Alonso, para silang mga Diyos at Diyosa na naglalakad sa gitna ng mga mortal. Sinubukan ni Lia na umiwas, na magtago sa likod ng isang malaking halaman, ngunit huli na. Nakita na siya ni Bianca. Isang mapanuyang nangiti ang muling gumuhit sa labi nito. Huminto ito sa harap mismo ni Lia. "Well, well, well. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon," sabi ni Bianca. Ang boses ay sapat na para marinig ng kanyang ama. Tiningnan niya si Lia mula ulo hanggang paa na para bang isang nakakadiring insekto. Kahit saan talaga, may mga basurang sumusunod. Napakagatlabi si Lia. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan dito. Isa lang siyang empleyado. Isa siyang nobody. Si Ricardo Alonso naman ay bahagya lang sumulyap sa kanya. Ang tingin ay puno ng pagkamuhi. Bago bumaling sa kanyang anak. "Bianca, hayaan mo na yan. Hindi natin kalibel. We're here for Mr. Reyes." "You're right, Dad," sagot ni Bianca. Ngunit bago sila tuluyang umalis, muli itong lumingon kay Lia. "Siguraduhin mong malinis ang pagsaserve mo mamaya, ha? Baka matapunan mo pa ang damit ko. Alam mo na, mas mahal pa ito sa buong buhay mo." Pagkatapos ay tumalikod na sila at nagpatuloy sa paglalakad, nag-iiwan ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng mga salitang tumusok sa puso ni Lia. Napayuko si Lia. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mahigpit niyang hinawakan ang tray. Ang kanyang mga buko ay namumuti na sa diin. "Huwag kang iiyak, Lia," bulong niya sa sarili. "Kailangan mo ang trabahong to." Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit habang papalapit siya sa Grand Ballroom, tinawag siya ng kanyang supervisor. "Santos,
Po ma'am, ikaw ang na-assign sa VIP table. Ang table mismo ni Chairman Reyes, sabi ng babae. Hindi alam ang bigat ng kanyang mga salita. Huwag kang papalpak. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Leah. Ang VIP table, ang table ng pinakamakapangyarihang tao sa silid na ito. Ang table ng may-ari ng pangalang sumisira sa kanilang buhay. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Paano kung makilala siya? Paano kung itaboy siya? Ngunit wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang tumango. Oo po, ma'am. Habang naglalakad siya patungo sa table na yon, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang sariling bitayan. Ang lahat ay perpekto. Nakaupo si Bianca sa pinakaharap na mesa, katabi ang kanyang ama. Ang malambot na ilaw mula sa mga chandelier ay nagpapakinang sa kanyang mga alahas. Ang bawat ngiti na ipinupukol niya sa mga dumadaang bisita ay kalkulado. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Ito ang gabi nila. Ito ang gabi kung saan opisyal nang iaanunsyo ng Reyes Corporation ang kanilang partnership. Ang gabi kung saan muling babangon ang pangalan ng mga Alonso. Sinulyapan niya ang kanyang ama. Nakangiti rin ito, ngunit may bakas ng tensyon sa mga mata nito. Ilang buwan silang naghintay, ilang buwan silang nasa bingit ng pagkawasak. Ngayon, matatapos na ang lahat ng iyon. He's a very private man, this Mr. Reyes. Bulong ng kanyang ama. Wala halos kumakalat na litrato niya sa media. They say he's ruthless, but fair. Don't worry, Dad. Mayabang na sagot ni Bianca. Kaya kong paikutin sa mga daliri ko ang kahit sinong lalaki. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang waitress na papalapit. Ang uniforme, ang nakayukong ulo, ang pamilyar na itsura. Si Leah, ang kanyang pinsang pulubi. Isang mapanuyang ngiti ang muling sumilay sa labi ni Bianca. Tamang-tama. Magandang panoorin ang paghihirap ng iba habang ikaw ay nasa tuktok ng tagumpay. Bawat hakbang ni Leah patungo sa VIP table ay parang 1 kilometro ang layo. Ang sahig na dati makintab ay tila naging putik na humihila sa kanyang mga paa. Ang ingay ng mga nag-uusap na bisita ay unti-unting humihina sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakatungo lang siya. Ayaw niyang mag-angat ng tingin. Ayaw niyang makita kung sino man ang nakaupo roon. Ang trabaho lang niya ay ilapag ang mga baso ng tubig at umalis. 3 baso. 1, 2, 3. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa mesa. Nang matapos, akma na siyang aatras. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang buong ballroom. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ang boses ng MC. Ladies and gentlemen, a round of applause as we welcome the man of the hour, the chairman and CEO of Reyes Corporation, Mr. Ernesto Reyes. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa silid. Hindi napigilan ni Leah ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ito na ang sandali. Pumalakpak si Bianca kasabay ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado. Isang figura ng lalaki ang lumabas mula sa gilid nito. Naglalakad patungo sa podium. Matangkad. Nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. May awtoridad sa bawat hakbang, ngunit habang papalapit ito sa liwanag, habang unti-unting nagiging malinaw ang kanyang mukha, ang ngiti sa labi ni Bianca ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga palakpak ay humina hanggang sa tuluyan ng tumigil. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang buhok, ang tindig, ang mga mata. Hindi maaari. Napalingon siya sa kanyang ama. Ang mukha ni Ricardo Alonso ay putlang-putla na para bang nakakita ng multo. Dad? Nauutal niyang sabi. Hindi ito ang inaasahan niyang ruthless CEO. Hindi ito isang estranghero. Ang lalaking nakatayo sa entablado. Ang lalaking tinitingala.
at pinalalakpakan ng lahat ay ang lalaking sinipa niya, ang lalaking tinawag niyang basura, si Mang Ernesto. Ang buong mundo ni Lia ay gumuho sa isang iglap, ang lalaking nasa entablado, ang lalaking may-ari ng pangalang sumisira sa kanilang komunidad. Ang pinakamakapangyarihang tao sa silid na yon ay ang matandang pinagsasaluhan niya ng kanyang huling piraso ng tinapay, ang matandang tinulungan niyang pulutin ang mga nagkalat na gamit. Si Mang Ernesto, ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang mga baso ay nag-umpugan, lumilikha ng isang maliit na kalansing na tanging siya lang ang nakakarinig. Naramdaman niya ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Nakatayo si Ernesto Reyes sa podium. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Iginagala niya ang kanyang paningin sa buong ballroom. Una, tumigil ang kanyang mga mata sa mesa ng mga Alonso. Tinitigan niya si Bianca, isang titig na malamig at matalim, na tila tumatagos hanggang sa kaluluwa nito. Pagkatapos, ang mga mata niya ay lumingon sa direksyon ni Lia. Nagtama ang kanilang paningin. Sa isang segundo, nakita ni Lia ang lahat. Ang waiting shed, ang ulan, ang tinapay, ang panyo. Ngunit walang emosyong ipinakita si Ernesto Reyes. Tumingin ito sa kanya na para bang isa lang siyang ordinaryong waitress, isa lang siyang estranghero. Nakatayo si Ernesto Reyes sa likod ng podium, ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Ngunit ang mundo niya ay nasa dilim. Ang ingay ng palakpakan ay parang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang mga mukha sa audience ay mga manikang walang buhay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang dalawang imahe na nag-uumpugan sa kanyang isipan. Sa isang panig, naroon ang alaala ni CEO Reyes, isang lalaking sanay sa kapangyarihan, isang lalaking kinatatakutan at iginagalang. Ang lalaking nagsabi sa kanyang mga board member, "Sentiment is a liability in business. We demolish and we build. That's it." Siya ang nag-aproba sa Port Manila Prime Development Project nang walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang mga taong nakatira doon ay mga numero lang sa papel. Mga informal settlers na kailangang alisin para sa progreso. Ngunit sa kabilang panig, naroon ang mas sariwang alaala ni Mang Ernesto. Ang gutom, ang ginaw, ang kahihiyan. Naramdaman niya ulit ang sakit ng pagtilapon ng maruming tubig sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang bawat masasakit na salitang binitiwan ng babaeng ngayon ay nakaupo sa harap. Si Bianca Alonso, na putlang-putla at nanginginig. Dapat silang parusahan. Sabi ng boses ni CEO Reyes, ito ang pagkakataon mo. Isang salita mo lang, guguho ang mundo nila. Pero may isa pang boses, mas mahina. Ngunit mas malinaw ang boses ni Mang Ernesto. Pero ang dalaga. Ang mga mata ni Ernesto ay muling lumingon sa direksyon kung nasaan si Lia. Nakatayo pa rin ito roon, parang isang estatwa, hawak-hawak ang tray. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. Ang parehong mga mata na minsan ay nagpakita sa kanya ng awa. Tinulungan kanya. Ibinigay niya sa iyo ang huling piraso ng kanyang tinapay habang ikaw ay walang-wala. Napapikit siya sandali. Nang muli siyang dumilat, ang kanyang desisyon ay buo na. Ngunit hindi ito ang desisyong inaasahan ng lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang palakpakan ay unti-unting huminto. Ang buong ballroom ay nag-aabang sa kanyang sasabihin. Hinihintay nila ang anunsyo ng partnership. Hinihintay nila ang pagbubunyis sa pamilya Alonso. Huminga ng malalim si Ernesto at nagsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa hininga ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, marami sa inyo ang nag-aabang sa magiging anunsyo tungkol sa Port Manila Prime Development Project. Napatingin siya sa direksyon ng mga Alonso. Nakita niya ang munting pag-asa na sumilay sa mga mata ni Ricardo. Sa mga nakalipas na buwan, patuloy ni Ernesto,
Ang Reyes Corporation ay dumaan sa isang malaking pagbabago sa pananaw. Dahil dito, huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Ang desisyon tungkol sa proyektong ito at sa lahat ng aming magiging partner ay pansamantala naming sinuspinde. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang lahat ng aming mga desisyon mula ngayon ay ibabatay sa isang bagong pamantayan. Dagdag ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay tila nakatutok ng diretso kay Bianca. Isang pamantayan na hindi lamang nakatingin sa kita, kundi sa integridad at sa pundasyong moral ng aming mga kasosyo. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Salamat sa inyong pagdalo. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at bumaba ng entablado na parang tapos na ang lahat. Naiwan ang lahat na tulala. Walang anunsyo, walang partnership, tanging isang malaking palaisipan. Naglakad si Ernesto pababa, dire-diretso. Dumaan siya sa gilid ng VIP table, kung saan nakatayo pa rin si Leah, na parang nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Nagkatinginan sila sa isang saglit. Isang segundo lang. Ngunit sa segundong iyon, pakiramdam ni Leah ay nakita ng lalaki ang buong kaluluwa niya. Pagkatapos, nagpatuloy ito sa paglakad, kasunod ang kanyang mga assistant, at nawala sa gitna ng mga nagkakagulong bisita. Nag-iwan ito ng isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Pagdating ni Ernesto sa kanyang private suite, sumalubong sa kanya si David. "Sir, ano pong nangyari? Ang mga Alonso po ay..." Hindi pinansin ni Ernesto ang tanong. Dumiretso siya sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga ilaw na kumakatawan sa kanyang imperyo. "David?" sabi niya, hindi lumilingon. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Santos, lalo na ang tungkol sa ina niya, si Maricel Santos." Ang tunog ng telepono ay parang sirena ng bumbero na walang tigil sa pag-ingay sa loob ng mansyon ng mga Alonzo. Bawat ring ay isang masamang balita. Bawat tawag ay isang investor na umatras, isang bangko na naniningil, o isang kaibigan na biglang hindi na makontakt. Nakatayo si Bianca sa gitna ng sala, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng alak. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mamahaling makeup ay simula ng kumalat sa kanyang pisngi dahil sa pawis at luha. Tanga! Walang silbi. Ang sigaw ng kanyang amang si Ricardo ay dumagundong sa buong bahay, mas malakas pa sa ingay ng mga telepono. Nakita ni Bianca na ibinato ng kanyang ama ang cellphone nito sa pader. Nabiyak ito at kumalat ang mga piyesa sa sahig. "Dad, please, pwede pa nating ayusin to." Panginginig na sagot ni Bianca. "Kakausapin ko si Mr. Reyes. Kakausapin ko siya." Lumapit si Ricardo sa kanya. Ang muka ay puno ng ugat sa galit. "Kakausapin? Ilang beses mo nang sinubukan, Bianca? Ilang beses?" Hinawakan siya nito sa balikat at inalog. "Anong ginawa mo? Alam kong may ginawa ka. Hindi basta-basta magkakaganito si Ernesto Reyes kung wala kang ginagawang kalokohan." Napaluha si Bianca. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam siya ng takot sa sarili niyang ama. "Wala, Dad. Wala akong ginawa." Pagsisinungaling niya, kahit na ang imahe ng matandang sinipa niya at tinawag na basura ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. "Umalis ka sa harapan ko," madiing sabi ni Ricardo, bago ito tumalikod at isinubsob ang muka sa mga palad. "Tapos na tayo. Wala na." Tumakbo si Bianca palabas ng bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta gusto lang niyang takasan ang boses ng kanyang ama at ang katotohanang gumuguho na ang mundo nila. Pero kahit saan siya lumingon, sarado ang pinto. Sinubukan niyang tawagan ang opisina ng Reyes Corporation habang nagmamaneho. "I'm sorry, ma'am," sagot ng sekretarya sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at formal.
Mahigpit pong bilin ni Chairman Reyes na huwag tanggapin ang anumang tawag mula sa inyo. Blacklisted na po kayo sa lahat ng properties ng Reyes Group. Pakiusap, sabihin mo sa kanya. Kailangan ko siyang makausap. Magmamakaawa ako. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nalusaw. Binabaan lang siya ng telepono. Pumunta siya sa main office ng kumpanya. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa lobby, hinarang na siya ng mga security guard. Ang mga gwardyang dati ay yumuyuko at bumabati sa kanya ng "Good morning, ma'am." Ngayon ay tinitingnan siya na parang isang kriminal. "Umalis na po kayo, Ma'am Bianca." Bago pa po kami tumawag ng pulis. Bumalik siya sa loob ng kanyang kotse. Isinara niya ang mga bintana. At doon, sa loob ng maliit at masikip na espasyo, sumigaw siya ng sumigaw. Hinampas niya ang manibela hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Umiyak siya hanggang sa maubusan siya ng hininga. Ang pera, ang kapangyarihan, ang respeto, lahat ng ito ay parang buhangin na dumudulas sa kanyang mga daliri. At ang mas masakit, alam niya sa kaibuturan ng puso niya na kasalanan niya ang lahat. Gabi na, nang makauwi siya. Ang mansyon ay madilim at tahimik. Wala na ang mga katulong. Malamang ay umalis na dahil alam nilang wala na silang swelduhin. Pumasok si Bianca sa kanyang kwarto at naupo sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang prinsesa ng mga Alonso. Ang nakikita niya ay isang babaeng talunan, walang laman, at mag-isa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa tokador. Isang mensahe. Akala niya ay isa na naman itong paniningil mula sa bangko o galit na mensahe mula sa kanyang ama. Ngunit nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Galing ito sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe ay maikli, ngunit sapat na para patigilin ang pagtibok ng puso ni Bianca. "Alam ko ang ginawa mo sa matanda. At alam ko rin na may mas malala ka pang ginawa bago siya naging taong grasa." Nabitiwan ni Bianca ang cellphone. Naramdaman niya ang lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang leeg. May nakakaalam. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Ernesto Reyes ay mas matindi pa sa anumang ingay. Nakaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa nagtataasang gusali sa labas ng bintana. Ang mga ito ay nakatutok sa isang manipis na folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Kagabi pa ito iniabot sa kanya ni David, ngunit ngayon lang niya nagawang buksan. Bawat pahina ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pangalan, Maricel Santos. Ang trabaho dati, nurse sa Mercy Medical Hospital, isang ospital na pag-aari ng isa sa mga subsidiary company ng Reyes Corp. Ang kaso, dismissal due to gross negligence and spreading of malicious information. Binasa niya ang detalye. 15 taon na ang nakalipas. Isang batang nurse, si Maricel noon. Ayon sa report, sinubukan niyang isapubliko ang di umano'y paggamit ng ospital ng mga expired at substandard na gamot para makatipid. Para patahimikin siya, inakusahan siya ng management ng pagnanakaw ng gamot at siniraan sa buong medical community. Walang tumulong sa kanya, walang nakinig. Ang pangalang nakapirma sa dismissal order ay pamilyar kay Ernesto. Isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang executive noon. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Ernesto. Ang ina ng dalagang nagbigay sa kanya ng pagkain, ang ina ng dalagang nagpakita sa kanya ng kabutihan, ay ang babaeng winasak ng sarili niyang kumpanya. At ngayon, siya, si Ernesto Reyes, ay muntik nang ulitin ang kasalanang yon. Ang kanyang Port Manila Prime Development Project ay muling dudurog sa buhay ng pamilyang ito. Mahalaga ang pundasyon, Ineng. Biglang umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi niya kay Leah noong isa pa siyang hamak na taga-sulsi ng PAOK.
kapag mahina ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang bahay, babagsak at babagsak din. Ngayon niya naintindihan, ang pundasyon ng kanyang imperyo ay may lamat. Itinayo ito sa ibabaw ng mga pangarap na winasak at mga taong sinagasaan. Kasalanan ko ito, bulong niya sa hangin. Lahat ito. Tumingin siya kay David na tahimik na nakatayo sa isang sulok. David, kailangan ko silang makausap. Ngayon din, isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa diwa ni Leah at ng kanyang ina. Nagkatinginan sila, parehong nagtataka. Sino naman ang bibisita sa kanila ng ganito kaaga? Sumilip si Leah sa maliit na butas ng kanilang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit, katulad ng mga bodyguard na nakikita niya sa mga pelikula. Nakatayo ito sa labas, seryoso ang muka. At sa likod nito, sa may hagdanan ng tenement, ay may isa pang nakatayo. Sa ibaba, nakaparada ang isang makintab at itim na kotse na tila hindi nababagay sa kanilang maruming eskinita. Sa sino po sila? Nanginginig na tanong ni Leah mula sa loob. Miss Leah Santos? Magalang na tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may awtoridad. Pinapasundo po kayo ni G. Ernesto Reyes. Hinihintay niya po kayo. Naramdaman ni Leah ang paghawak ng kanyang ina sa kanyang braso. Mahigpit. Nanginginig. Huwag anak, bulong ni Aling Maricel. Ang takot ay bakas sa kanyang boses. Papasok tayo sa lungga ng leon. Huwag. Ngunit alam ni Leah na wala na silang magagawa. Hindi ito isang paanyaya. Isa itong utos. Pero bakit daw po? Tanong ni Leah. Sinusubukang patatagin ng kanyang boses. Si G. Reyes na po mismo ang magpapaliwanag sa inyo. Sagot ng lalaki. Huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming masamang intensyon. Huminga ng malalim si Leah. Tumingin siya sa kanyang ina at sinubukan ngumiti. Kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog sa kaba. Nay, okay lang po, sabi niya. Kailangan nating harapin to. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang paglalakbay mula sa kanilang tenement patungo sa tore ng Reyes Corporation ay parang pagtawid sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Mula sa masisikip at maingay na kalye, pumasok sila sa isang mundo ng salamin, bakal, at malamig na aircon. Inihatid sila sa pinakatuktok na palapag. Ang opisina ni Ernesto Reyes ay mas malaki pa sa 2 beses ng kanilang tinitirhan. At doon, nakatayo ito. Hindi sa likod ng malaking mesa, kundi sa tabi ng bintanang salamin, nakatingin sa syudad. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon, ang nakita ni Leah sa mga mata nito ay hindi ang lamig ng isang CEO o ang kalituhan ng isang pulubi. Ang nakita niya ay ang bigat ng pagsisisi. Naglakad palapit si Ernesto Reyes, hindi sa kanila ni Leah, kundi diretso sa ina nito. Huminto siya sa harap ni Aling Maricel na napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang anak dahil sa takot at gulat. Ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay yumuko ng bahagya. Isang kilos na hindi kailanman nakita ng business world. Ginang Maricel Santos, panimula ni Ernesto, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng bigat. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ko kalaki ang pagsisisi sa nangyari sa inyo 15 taon na ang nakakaraan. Ang kumpanyang ito, ako, ay may malaking pagkakautang sa inyo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Aling Maricel, ang sakit at kahihiyan na kinimkim niya sa loob ng napakaraming taon ay biglang bumuhos na parang isang sirang dam. Alam na niyo ba? Humihikbing sabi ni Aling Maricel. Alam na niyo ba kung gaano kahirap ang mabuhay na dala-dala ang isang kasalanang hindi mo ginawa? Tinanggalan niyo ako ng dangal. Tinanggalan niyo ako ng pangarap. Hindi umimik si Ernesto. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit.
Tumango lang siya, tinatanggap ang bawat salita na parang isang latigo. Patawad, tanging nasabi niya. Isang salitang napakadaling sabihin, ngunit alam kong napakahirap ibigay. Ngunit yun lang ang mayroon ako ngayon, isang tapat na paghingi ng tawad. Tumingin siya kay Leah. At sa'yo, Leah, nag-iba ang kanyang boses. May halong paghanga at hiya. Iniligtas mo ako sa paraang hindi mo nalalaman. Ipinakita mo sa akin ang kabutihan sa panahong nakalimutan ko na kung ano ang itsura nito. Lumakad siya patungo sa kanyang mesa at may kinuha itong isang folder. Hindi ito pera. Hindi ito tseke. Hindi ito bayad utang, Leah, sabi ni Ernesto habang iniaabot ang folder sa kanya. Dahil hindi nababayaran ng kabutihan, ito ay pagkilala sa kung sino ka. Binuksan ni Leah ang folder. Sa loob, nakasulat ang mga katagang. The Santos Foundation for Compassion. Isang full scholarship grant para sa kahit anong kurso na gusto niyang kunin. Sa kahit anong universidad sa Pilipinas. Sagot lahat hanggang sa makatapos siya. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang binabasa ito. Hindi siya makapaniwala. Pero hindi lang yan. Patuloy ni Ernesto. Bumalik siya sa bintana at itinuro ang lugar kung nasaan ang kanilang komunidad. Ang Port Manila Prime Development Project ay hindi na matutuloy, mariin niyang sabi. Sa halip, papalitan ito ng proyektong Pag-asa. Isang proyektong magtatayo ng isang komunidad na may disenteng pabahay sa murang halaga, isang maliit na klinika at isang livelihood center. Para sa inyo, para sa mga residente. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Leah ay napalitan ng isang napakalaking pag-asa. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga kapitbahay niya. At para sa inyo, Ginang Maricel, sabi ni Ernesto, muling bumaling sa kanyang ina. Gusto kong malaman ng buong mundo ang katotohanan. Kinabukasan isang press conference ang mabilis na inorganisa. Sa harap ng lahat ng malalaking media network, ginawa ni Ernesto Reyes ang isang anunsyo na gumimbal sa buong business community. Una, opisyal niyang kinansela ang partnership sa Alonzo Land Development. Pangalawa, inilunsad niya ang proyektong Pag-asa. At pangatlo, at ang pinakagulat ng lahat, ay ang kanyang pampublikong paghingi ng tawad kay Maricel Santos. Inamin niya ang pagkakamali ng kanyang kumpanya at nangakong ibabalik ang dangal na ninakaw mula dito, kasama ang isang malaking danyos perwisyo. Sa gitna ng press conference, habang nakaupo si Leah at ang kanyang ina sa harap na hilera, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nang matapos ang event at paalis na sila, tinawag ni David si Ernesto at may ibinigay na cellphone. Sir, may tawag po kayo? Urgent daw po. Gusto daw pong magkumpisal. Kinuha ni Ernesto ang telepono. Nagtataka. Hello? Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Nanginginig at puno ng takot. Ito ay ang personal driver ng mga Alonzo. Sa Sir Reyes. May kailangan po kayong malaman, sabi ng lalaki. Tungkol po sa aksidente ninyo. Napakunot ang noo ni Ernesto. Hindi po yun aksidente, sir. Patuloy ng driver, halos pabulong na. May nag-utos po sa akin na banggain ang sasakyan ninyo. Isang utos. Mula kay Ma'am Bianca. Isang taon ang lumipas. Ang dating maingay at magulong tenement ay napalitan na ng tunog ng pag-asa, ang tunog ng mga martilyo, lagari at masayang tawanan ng mga trabahador. Ang proyektong Pag-asa ay puspusan ng isinasagawa. Sa di kalayuan, nakatayo na ang pundasyon ng isang maliit na klinika na ipapangalan kay Maricel Santos. Si Aling Maricel, na ngayon ay malakas na at puno ng sigla, ang siyang namumuno sa komite ng mga residente, tinitiyak na ang bawat pamilya ay nabibigyan ng boses sa bagong komunidad na itinatayo para sa kanila. Si Leah Santos naman ay hindi na ang dating mahiyain at laging nakayokong dalaga.
Naglalakad siya ngayon sa malawak na campus ng isa sa mga pinakamagandang unibersidad sa bansa. Bit-bit ang kanyang mga libro. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga ngiti ay abot tenga. Kumukuha siya ng kursong social work, isang pangarap na dati ay hindi niya man lang pinangahasang isipin. Ang pamilya Alonzo ay nabalitaan na lang niya sa mga dyaryo. Tuluyan nang bumagsak ang kanilang kumpanya. At si Bianca, matapos umamin ang kanilang driver, ay nahaharap ngayon sa isang seryosong kaso sa korte. Hindi lang dahil sa attempted murder kay Ernesto, kundi pati na rin sa maraming kaso ng panloloko sa negosyo. Ang dating prinsesa ay tuluyan ng nawalan ng korona. Minsan, nagkikita pa rin sila ni G. Reyes, hindi sa opisina nito, kundi sa construction site. Nakikita niya itong nakikipag-usap sa mga karpintero, nakikipagtawanan sa mga inhinyero. Wala na ang lamig sa mga mata nito. Napalitan na ito ng init at ng isang kakaibang kapayapaan. Nakikita siya nito mula sa malayo. Hindi na ito nagsasalita. Isang tango at isang matapat na ngiti lang ang ibinibigay nito sa kanya. Isang pagkilala, isang pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Isang hapon, habang pauwi si Leah mula sa unibersidad, nakasakay siya sa isang jeep. Sa pagbaba niya, nakita niya ang isang pamilyar na eksena. Isang batang lalaki, isang sampagwita vendor, ang natumba. Kumalat sa maruming bangketa ang lahat ng kanyang paninda. Umiiyak ang bata. Pinupulot ang bawat piraso ng bulaklak na nadumihan na. Ang mga taong dumaraan ay tumitingin lang. Ang iba ay umiiwas pa. Walang tumutulong. Walang pag-aalinlangan lumapit si Leah. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya sa tabi ng bata. Dahan-dahan, isa-isa, tinulungan niya itong pulutin ang bawat kwintas ng sampagita. Isang babae ang napahinto at napatingin sa kanya. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa may isang lalaking lumapit at nag-abot ng tulong. Sa sandaling iyon, sa gitna ng abalang kalsada ng Maynila, naunawaan ni Leah ang lahat. Ang kabutihan ay parang isang binhi. Kapag itinanim mo ito, kahit sa pinakamatigas na lupa, ito ay tutubo. Hindi mo man laging nakikita, ngunit ito ay lumalago. Nagkakaugat, at sa tamang panahon, ito ay mamumulaklak at magbibigay ng lilim sa iba. Tumayo siya, nginitian ang bata, at bumili ng 5 kwintas ng sampagwita. Habang naglalakad siya pauwi, ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa hangin. Ang buhay niya ay hindi naging isang fairy tale kung saan ang isang pulubi ay naging prinsesa. Hindi siya naging mayaman, ngunit naging malaya siya. Malaya mula sa takot, malaya mula sa kawalan ng pag-asa. At sa paglubog ng araw, habang ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula na ng kumislap, alam ni Leah sa kanyang puso ang isang simpleng katotohanan. Hindi sinusukat ang yaman sa dami ng pera, kundi sa bigat ng puso. At sa kwentong ito, ang pinakamayamang tao ay ang babaeng nagbigay ng kanyang huling piraso ng tinapay.